Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At muli, binigyan po tayo ng Panginoon ng isang panibagong privilege na tayo po'y tumayo at magbahagi ng salita ng Diyos. Nagpaalam po si Pastor last Sunday, ay Wednesday, after po ng men's fellowship namin na magkakaroon sila ng meeting at baka hindi po siya makadalo ng oras. Kaya nagpaalam na lang muna na sinabihan muna po ako na tayo po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Muli, tayo po ba'y excited nang makinig sa salita ng Diyos? Amen. It's not about me, it's about God. Amen po. Natututo na tayo mag-English. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay atin pong pinamagatang, bro, can you please? Ayan. God, the supreme model of faithfulness. Agree po ba tayo doon? Ang pinakamataas na halimbawa, pinaka-perfectong halimbawa ng katapatan ay ang Diyos. At ang ating pong main text, although binasa na po kanina ng ating kapatid, ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 7, 6-9. Sige bro, next slide. Ating pong basahin, ulitin ko lang po. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Verse 8, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Paraon na hari sa Ehipto. Dahil dito, kilalanin ninyo ng Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umibig sa Kanya, tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang pinakamataas na halimbawa ng katapatan. Sa araw na ito, hayaan niyo, Panginoon, na ma-meditate namin ang iyong salita at dinadalangin namin ang patnubay ng banal mong Espiritu, especially sa akin, Panginoon, na magbabahagi po na anuman ang mga pwedeng maging hadlang sa aming pag-aaral ay kayo ang siyang magalis nito, Panginoon. Hayaan niyo na makapag-penetrate ang inyong mga salita sa aming mga puso nang sa ganon ito ang maging lakas namin, kaalaman para kami po, Panginoon, ay makapaglakad na ngayon sa iyong kalooban. Kaming salamat po sa iyong mataas na papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Itong lahat ay aming samot dalangin. Amen and amen. So sa ating pong binasa, sa panahon po ngayon, we are speaking about faithfulness. Ang salitang faithfulness po, o katapatan, siguro mag-agree kayo sa akin, na isa po ito sa katangiang pinakamahirap matagpuan sa mundo ngayon. Amen po. Nabubuhay po tayo sa panahong madaling mangako, ngunit madaling bumitaw. O bumitiw. Madaling magsimula, ngunit bihirang tumapos or matapos yung ating sinimulan. Kung tayo po ang nagsimula, So marami po ang nagsasabi, nandyan ako para sa iyo. Speaking sa mga siguro mag-asawa, magkaibigan, magkapatid. Ngunit sa oras po ng pagsubok, kakaunti ang tunay na nananatili. Sa ganitong kalagayan, natural po na ang tao ay mawalan ng tiwala, hindi lamang po sa kapwa, ang mas masakit, kundi pati sa Panginoon. Kaya po, kapag matagal nang hindi nasasagot ang panalangin,
minsan yan po ay pumapasok sa mga isipan ng tao na nananalangin. Parang tagal mag-response ng Panginoon. Kapag tila hindi nangyayari ang inaasahan at ang kabagang buhay ay puno ng kabiguan, dumarating po ang tanong sa ating isipan, tapat pa ba ang Diyos sa akin? Ngunit mahalaga pong maunawaan natin na ang katapatan ng Diyos ay hindi nasusukat sa bilis ng kanyang pagkilos, kundi ang katapatan ay isa sa mga katangian ng Panginoon. Ito po ay kasama po ito sa kanyang kalikasan. Natural po ito sa kanya. Hindi po ito pinilit, hindi po dahil tayo ay karapat-dapat kapag po sinasagot ang ating panalangin. Ngunit ito po ay isa sa kanyang katangian, yung katapatan. So ang Diyos po ng Biblia na ating pinag-aaralan ay hindi po tulad ng tao na pabago-bago. No po? Hindi tulad ng leader ng isang bansa o anumang samahan na bumabawi sa mga pangako, especially pagdating ng mga pagsubok. At hindi tulad ng kaibigan na umaalis kapag mahirap na ang sitwasyon. No? Sa buong kasulatan, mula sa Genesis po hanggang sa pahayag or sa Revelation, iisa po ang mensahe, ang Diyos ay tapat sa kanyang sarili, sa kanyang salita at sa kanyang bayan. Kahit ang tao po ay nagkulang, sa ating binasa kanina, nagrebelde at tumalikod, ang Diyos ay patuloy na kumilos ayon sa kanyang tipan at pangako. Ang layunin ng paksang ito ay hindi lamang po patunayan na ang Diyos ay tapat, kundi ipakita po sa atin na siya ang sukdulan at perpektong huwaran ng katapatan. That's why pinamagatan po natin itong ang Panginoon na supreme model of faithfulness. At mula sa kanyang katapatan, doon nagmumula ang ating pag-asa, pagtatyaga, at pananampalataya. Pag-aaralin po muna natin ano ba yung konteksto ng ating binasa. No? Ang konteksto po ng paksa o ng ating binasa dito sa aklat ng Deuteronomy, especially sa sinabi ni Moises sa chapter 7 verse 9, na ito po isinulat niya sa mga Israel o Israelita. Ang Deuteronomy po ay sinulat ni Moises sa huling yugto. No? Kunin po muna natin ang konteksto nito. Sa huling hugto ng kanyang buhay bago pumasok ang Israel sa lupang pangako. Ang unang henerasyon po na lumabas sa Ehipto ay namatay na. So ang kausap po dito ni Moises ay yung second generation. Sino po kasi yung mga nalalaman natin or dalawang tao na alam natin parte ng second generation na to. At sila yung nakapasok sa lupang pangako. Si Joshua at si Caleb. Ito pong mga henerasyon na to ang kausap ni Moises bago po sila pumasok sa lupang pangako. Ngayon po, ang ikalawang henerasyon ang kaharap ni Moises, ito po yung nangyari dito sa ang kalagayan po na bago sila makapasok sa Kanaan, ang layunin po nito ay palalahanin ng Israel ng tipan ng Diyos at ihanda sila sa buhay bilang bayan ng Diyos. Binibigyan din ni Moises ang pagiging hinirang ng Israel. Hindi po dahil sila'y dakila o napakarami, kundi sila nga po ay napakakonti, no? At ang panganib na maaari nilang harapin sa pakikipagkompromiso sa mga bansa at ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. No, na ito po sinabi ni Moises na hindi pinili ng Diyos sa Israel dahil sa nilang dami o kabutihan, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa pangakong kanyang isinumpa kina Abraham, Isaac at Jacob o Jacob. Kaya ang Deuteronomy verse pagbabago, kundi siya ang Diyos
na tapat magpakailanman. No po? Para sa Israel po, ang talatang ito ay may tatlong layunan. Una, pagtitiyak ng katapatan ng Diyos. Pangalawa, paalala ng tipan ng Diyos. No, yung tipan, yung ginawa po niya kay Abraham. No? At ang pangatlo, panawagan sa pagsunod. Ngayon, base po dito sa mga talatang ito natin binasa, meron po tayong 3 punto na pag-aaralan. At ito po ang mga paksa natin, bro. Una, ang katapatan ng Diyos ay nakaugat sa kanyang kalikasan. Pangalawa, ang katapatan ng Diyos ay napatunayan sa kanyang mga pangako. And last, ang katapatan ng Diyos ay matibay na saligan ng ating pananampalataya. Number 1, katapatan ng Diyos ay nakaugat sa kanyang kalikasan. Sabi po sa verse 9, dahil dito, kilalanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya, tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saninlahi. Ang katapatan po ng Diyos ay hindi lamang isang katangian na Kanyang pinapakita paminsan-minsan. Hindi po ito paminsan-minsan. Ito po ay bahagi ng Kanyang banal na kalikasan na sinabi ko po kanina, ibig sabihin, hindi siya kailanman maaring maging hindi tapat. Ano po? Sapagkat ang pagiging di tapat ay salungat sa kanyang pagka-Diyos. Dahil ito po ay isang nakaugat sa kanyang kalikasan. Hindi po tulad natin na nagiging tapat kapag madali ang nakikita natin, okay lang na, kaya naman natin. Pero kapag po ito'y mahirap na, tayo po ay bumibitaw na. No? Ang kanyang katapatan ay hindi po nakabatay sa ating pagsunod, damdamin o sitwasyon. Although mga bagay na ito ay parte po ng ating paglago bilang mananampalataya. Ngunit hindi po dahil doon nakabase ang katapatan ng Diyos. Dahil ito po ay kanyang kalikasan. No? Ang halimbawa po ng katapatan na mababasa natin sa aklat ng Bilang, chapter 23. Bro. Next slide. Yan, verse 19. Ito po yung sabi. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ang talatang ito po ay sinabi ni Balaam. Kung titignan niyo po anong pangyayaring ito, bakit ito nabanggit, ano po? Ito pong talatang ito ay sinabi ni Balaam hindi bilang sariling opinyon, kundi bilang pahayag ng Diyos. Kasi po, merong nais si Haring Balak, no, kung babasahin niyo po yan, nasumpain ang Israel, no? Ngunit tinanggihan po ng Diyos na sumpain ang kanyang bayan dahil sila ay nasa loob ng kanyang tipan na tinatawag pong covenant na ito yung sinasabi ko kanina, covenant ito kay Abraham. Pinupunto lang po natin dito kung gaano po katapat ang Diyos. Kapag sinabi niya, walang pwedeng bumali dito at hindi pwedeng hindi mangyari ito. Dahil yun nga ang kanyang isa sa kanyang kalikasan bilang Diyos. No? Ibig sabihin po, kung titignan natin yung covenant na ito, bababasa po natin yan sa Genesis chapter 12. Basahin nyo na lang po kung meron kayong oras. 1 to 3, doon po yung nagsimula yung covenant niya kay Abraham. Ano po? Ibig sabihin, kahit gustuin po ng tao na baguhin ang plano ng Diyos, katulad ng ginawa po ni Balaam, hindi po ito mangyayari. No? Ang Diyos po ay hindi tao, siya ay lubos na tapat. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ang tao nagbabago ang isip, nangangako, pero madalas hindi tinutupad. Bakit po? Minsan, yung kanyang desisyon ay naiimpluwensyahan ng emosyon at sitwasyon. Tama po ba yun? Nararanasan ba natin yun? Kapag nangako tayo pero nadismaya tayo, meron tayong nakita sa taong ito na nadismaya tayo, yung ating pangako hindi na natin tutuparin. Bakit? Hindi po tayo kagaya ng Diyos. Hindi siya nagdidepende doon. Kung ano yung sitwasyon, anong klaseng tao tayo, kapag sinabi niya,
ito'y kanyang gagawin. Hindi ito tatalikod, no, sa kanyang mga sinasabi at pinapangako. Hindi po kailanman na magsisinungaling ang Diyos. At sa kanyang mga salita po ay ang lahat ng kanyang sinasabi ay ganap na katotohanan. Sabi nga po ng Titus chapter 1 verse 2, siya'y Diyos na hindi nagsisinungaling. So ang katapatan po ng Diyos ay hindi nakabatay nga, no, ayon sa sitwasyon, kundi sa kanyang banal na kalikasan. Hindi siya po nagsisisi tulad ng tao na hindi ibig sabihin na ang Diyos ay walang pakialam. Ang ibig sabihin po na hindi siya nagsisisi, hindi siya nagkakamali ng desisyon, hindi niya kailangan baguhin ang kanyang salita. Ano po? Sabi po ng Malakias 3:6, no, ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. So ang Diyos po ay consistent. No? Kung ano siya noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Sabi nga po diyan sa 23 ng Bilang, verse 19, ay nagtuturo sa atin ito na ang Diyos ay lubos na tapat. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagbabago, lahat ng salita niya ay tiyak at matutupad. Ang dahilan po kung bakit hindi Ang dahilan po bakit hindi po nasumpa ang Israel ay hindi dahil perpekto sila, kundi dahil po sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Yun po yung sinabi ko kanina, covenant niya. So sa atin po ngayon, ang pinakamalalim na patunay ng nabasa natin dito sa aklat ng mga Bilang 23:19 ay si Kristo. Ano po? Sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos, sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 1, ay 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo kay Kristo. Ipinangako po ng Diyos ang kaligtasan, tinupad dito sa krus. Hindi niya po binawi kahit tayo ay makasalanan. Kanina, di ba, pinag-aralan natin yung salitang grace mismo. Kung ang Diyos ay, kumbaga may kondisyon sa atin para tayo lumapit, wala pong papasa. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Wala pong papasa, lahat po tayo mapapahamak. Ngunit dahil isa po yan sa kanyang mga pangako, no? Kaya nga doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him. Yun lang po. Yun po yung kanyang pangako. Sino man ang sumampalataya sa Kanya. Maging ano man tayo. Maging sino man tayo, ano po. Yun po yung kanyang sagot doon sa kanyang katapatan, yung magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po dito sa panahon natin, isa sa katuparan ng kanyang mga salita ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang patunay na siya po ay tapat at tiyak ang ating pag-asa sa pangakong ito. Ang sinasabi po dito na maari po nating i-apply sa ating buhay na kahit po hindi malinaw ang sitwasyon o pangako ng Diyos, hindi pa natin ito nakikita ng maliwanag, huwag po tayo magdepende doon. Magdepende po tayo sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Hindi po yung pangako ng tao. Panghawakan po natin ng Diyos. Nandito po lahat. We need to meditate His Word. 2 Timothy chapter 2. Ito binanggit ni Moises dahil pinaalala po ni Moises sa mga Israel kung gaano katapat ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kung babasahin niyo po yung naunang talata doon, 7 bansa po, no, ang nasakop nila. No? Doon sa ang mga bansang ito ay yung Hiteo, Gergeseo, Hamoreo, Cananeo, Perezeo, and Hibeo, at ang Jebuseo. Yan po ang mga bansang
tinalo nila, hindi po dahil sila'y marami, kundi dahil sa katapatan ng Diyos sa kanila, kundi dahil sa pagsama ng Diyos sa kanila. No po, kaya dito, makikita natin, ito po, makikita din natin ang sitwasyon na ito dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 13. Ang sabi po diyan, yan. Kung tayo'y hindi tapat, kung tayo'y namatay na kasama niya, bububuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Ano pong sitwasyon dito? Ang kaugnayan po ng ating pinag-aaralan dito sa Deuteronomy chapter 7, verse 9, dito po sa kalagayan ni Timoteo ay dahil po ang dami pong dinaranas na problema ni Timoteo dito, no? Yung kanyang pinangungunahan na church at ang mga miyembro dito, kaugnayan po nito sa katapatan ng Diyos na nakaugat sa kanyang kalikasan. Sabi po, ang sentro ng talatang ito na ating binasa ay hindi po sinasabi ni Pablo na okay lang ang kawalan ng katapatan ng tao, kundi pinapakita niya na ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa tao. Bakit po? Bakit po nananatiling tapat ang Diyos? Sapagkat hindi niya maitatatwa ang kanyang sarili. So ang Diyos po ay tapat dahil siya ay tapat. Ang katapatan ay hindi lang ginagawa ng Diyos, ito ay kung sino siya. Kung titigil siyang maging tapat, titigil din po siyang maging Diyos. Ibig sabihin, hindi pwedeng magsalungat o magkaroon ng kasalungat sa Kanya. Ano po? Ang araw po ay nagbibigay liwanag dahil iyon ang Kanyang likas na gawain. So ang Diyos ay nananatiling tapat dahil iyon ang Kanyang kalikasan. No? Isa po yan sa kalikasan niya. Paano po natin ito maiangkop sa buhay ni Timoteo? Dahil po si Timoteo ay bata pa, no? At madaling panghinaan ng loob. Kung babasahin niyo po 1 Timothy chapter 4, makikita niyo po doon na dumaranas ng nanghihina ng loob o nakakaranas ng pagtutol at pag-uusig. Nangangasiwa ng iglesia, sa pangangasiwa ng iglesia at sa gitna ng maling mga aral na pumapasok doon. At makikita rin po natin na si Timoteo ay may kahinaan din ng loob. At pangalawa, nadarama po ni Pablo na darating ang mga sandaling madarama ni Timoteo na kulang siya, parang hindi po siya sapat, yung kanyang katapatan ay masusubok. Kaya po, baka dumating yung oras na mapapaisip siya kung patuloy pa bang sasamahan ng Diyos. Kaya sinabi ni Pablo sa diwa, kahit manghina ka, kahit matakot ka, kahit pakiramdam mo'y nabibigo ka, ang Diyos ay hindi nagbabago. So, ito po ay hindi paintulot sa katamaran, kundi ito isang aliw sa pusong pagod na katulad po ni Timoteo. At gayon din po tayo, pag dumarating po sa atin yung mga bagay na parang hindi pa natin nakakamtan yung ating mga pinapanalangin, parang hindi pa natin nakikita ang ating mga kapatid, na parang gusto mo na kapantay mo sa paglago, parang hindi mo pa nakikita yung mga response nila, huwag kang mag-alala, mga kapatid. Ang Diyos po ang kikilos at ang katapatan ng Diyos ay hindi po nakabase sa ating mga expectation o sa ating mga emotion. Although kapag nananalangin ka, kiniklaim mo yan dahil po sa kanyang mga salita, maghintay ka po. Ang Diyos po, sabi ko nga, ulitin ko lang, ang Diyos ay hindi natin kagaya. No? Madalas natetest po ang katapatan natin. Pero ang Diyos, no, nananatili po siya sa kanyang kalikasan, yung kanyang katapatan. No po. Sabi niya po, ang Panginoon ay Diyos na tapat, tumutupad sa kanyang tipan. No? Yun po yung sa verse 9 ng Deuteronomy.
So ang katapatan ng Diyos ay nakaugat sa kanyang kalikasan at hindi sa gawa ng tao. Ginamit po ni Pablo ang katotohanan ito upang palakasin ang loob ni Timoteo. Patatagin siya sa gitna ng kahinaan. Katulad ni Moises, pinaalala po ni Pablo na ang kasaysayan ng bayan ng Diyos ay kasaysayan ng katapatan ng Diyos, hindi ng perpektong tao. Naisip ko lang, matagal na kami. Ito lang po, sample ko lang. Nangako kami before, di ba, sa kasal, till death do us part. Halimbawa, isa sa amin ay hindi po naging tapat. Ano kaya ang magiging reaksyon ng isa? Halimbawa ako, binray ko yun. Siguro nakakita ako ng, although siya yung pinakamagandang babae sa buhay ko, pero may nakita akong ibang babae. Tapos, na-test yung aking katapatan sa kanya. Do you think, hindi ba siya gaganti or maghihimagsik doon? Ang dami pong nangyayari na ganyan, na may ginagawa nilang dahilan yun. Hindi, kasi gumawa siya yung unang gumawa kaya gumawa na rin ako. Bakit? Magpapatalo ba ako? Di ba? Ano po yung punto doon? Ang punto doon ay natetest ang ating katapatan. Hindi kagaya ng Diyos. Kaya sabi po diyan, kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. O tayo po talaga, hindi natin masasabi na talagang all the way tayo ay mananatiling tapat. Pero bagamat na mangyayari po yun, ang Diyos ay nananatiling tapat. Amen po. Kaya po kung meron po tayong mga pinapanalangin sa ating buhay, na hindi lang po yung mga material na bagay, kundi tayo'y baguhin ng Diyos. Although yung effort ay nandiyan, ipagkatiwala po natin ang Diyos. Dahil sabi ko nga, ang Diyos ay tapat. Especially, lalo na, yung ating mga pinapanalangin ay kanyang kalooban. Amen po. Sige, number 2 po, dahil meron pa po tayong communion. Ang pangalawa, next slide. Ang katapatan ng Diyos ay napatunayan sa kanyang pangako. Ang ating pong teksto na ginamit dito, although ito po rin ay nakaugat doon sa Deuteronomy, ay sa Josue 21:45. Ang sabi po dito, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako ng Diyos. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel, hang hindi natutupad, lahat ay nangyayari. So, sabi ko nga kanina na ang Biblia ay talaan ng mga pangako na tinupad ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mabubuting intensyon, kundi tiyak na katuparan. Maaring mantala ang ating inaakala or inaasam, ina-expect, ngunit hindi kailanman nabibigo ang Diyos. Tignan po natin, halimbawa, na tinangako na patungo sa Exodus, ang pangako ng Mesya, yung pangako po ni Abraham na magkakaroon siya ng anak. Although ang napakatagal po noon, napakatagal nangyari. Kaya doon natawa si Sarah, na tinignan niya yung pangako yun ay napaka-imposible sa kanilang edad dahil matatanda na sila. Pero ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Sabi ko nga, kapag ito'y Kanyang binanggit, kapag ito'y Kanyang sinabi, kapag Kanyang pinangako, ito'y Kanyang tutuparin. At nangyari nga, na si Isaac ay naisilang. At ang pangalawa dito sa ating kapanahunan, ang pangako ng Mesyas na tinupad kay Jesucristo. Sabi po ng Lucas 24:44, andyan ata, ayan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo
noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises sa mga propeta at sa mga awit. But yun po ang ginagamit natin dito. Ibig sabihin, mga pinangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay natupad sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesukristo. Ibig sabihin, kahit ilang years po ang hinintay, no, doon sa Old Testament from New, I think 400 years, silent years, pero tinupad pa rin ng Panginoon ito. Kaya nga po, ang katapatan ng Diyos ay yung mga pangako niya ay isang katibayan na siya'y tapat. Ano po? Ang salita po ng Diyos ay laging may katuparan. Sinabi ba niya na hindi niya gagawin at hindi gagawin? Ang salita ng Diyos ay hindi opinyon, hindi baka mangyari, or yung parang umaasa lang tayo, kundi tiyak na mangyayari. No? Magiging gayon nga ang salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Isaiah 55 verse 11. Ano pong ibig sabihin nito? In short, kapag nangako ang Diyos, nakaangkla iyon sa kanyang kapangyarihan. Ang katapatan ng Diyos ay nakaugat sa tipan. Ano po? At sabi po niya, alamin mo ng Panginoon mong Diyos ay Diyos na tapat, na tumutupad ng tipan. So, pangawakan po natin, no, ang mga pangakong ng Diyos. At isa po sa mga pinangawakan ko rin, no, na sa panahon natin ngayon, di man natin nakikita ng pisikal ang Diyos. Pero yung kanyang sinabi dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, talagang ito, pinangawakan ko po ito sa aking buhay. Sabi po diyan, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Remember po doon sa mga mens na nakasama natin, isa sa hiningi po ni Moises doon sa Exodus, chapter 33 po yun, 33, na ang Diyos nangako na makakarating sila, no, makakarating sila doon sa lupang pangako. Ito po pinag-share namin to sa mens. And ito po nakaka-relate tayo dito. Kasi sabi ng Diyos dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Napakahalaga po ng salitang iyon, ng kasama mo. Dito, doon nung ang Diyos nangako na sila'y makakapasok at magsusugo siya ng anghel para sila'y pangunahan. Alam niyo po, ang hiningi ni Moises doon ay hindi yung mga material na bagay. Oo, pinangako na nga ng Diyos, yung success, andun na. Pero isa sa pinakahiniling ni Moises sa Diyos ay ang kanyang presensya. Di ba? Kaya yung mga awitin po natin kanina, praise God, napakasarap na namnamin na kung wala po ang Diyos, anuman yung ating success, ang lahat ng bagay na yan ay walang kahulugan. Sabi nga, ahanin natin ang langit kung wala naman ang Diyos doon. So napakahalaga po na yung presensya ng Diyos ay hinihingi natin. Ibig sabihin, sinasabi natin at ito'y dinideclare natin sa ating sarili. Dahil po, yan po ang para sa akin, ang tunay na success, yung kasama mong presensya ng Diyos. And lastly po, number 3, ang katapatan ng Diyos ay matibay na saligan ng ating pananampalataya. Amen po? Ang katapatan ng Diyos ang matibay na saligan ng ating pananampalataya. Ayon po sa ating teksto, sa Hebreo chapter 10 verse 23,
Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Ang konteksto po kasi ng aklat na ito ay sinulat sa mga Kristiyanong dumaraan ng matinding pagsubok, pag-uusig, kapaguran o tukso na naghudyok sa kanila na bumalik sa lumang sistema ng relihiyon. No, sa Hebreo chapter 10, ipinaliwanag po muna ng sumulat na ganap at sapat ang handog ni Kristo. No, wala na pong ibang kaparaanan para sa kaligtasan. Ang lahat po ay ginampanan at naging successful po itong lahat na ito dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. So may malayang paglapit na ngayon, sabi po niya, sa Diyos dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya't may tatlong panawagan po ang sumulat dito sa Hebreo. Una, lumapit sa Diyos, verse 22, pangawakan ang pag-asa, verse 23. So, at ang pangatlo, magudyukan sa pag-ibig at mabubuting gawa. Ang Hebreo 23 po ay gitnang haligi kung walang matibay na pag-asa, ang bibigay po talaga ang pang-ating pananampalataya. Kung hindi po natin pinangawakan na tapat ang Diyos, wala po. Bibigay po tayo, madali po tayong bumigay sa anumang kapagsubukan o anumang tukso. No po. Ang salitang ginamit po kasi dito ay may idea ng mahigpit na kapit, hindi bumibitaw kahit may unos, paninindigan sa gitna ng takot. Hindi po ito emosyonal na kapit, kundi pananampalatayang may batayan. Isa pong itong pagpapahayag ng ating pag-asa. Ang pag-asa rito po ay para umasa lang ng walang kasigurudan, hindi po siya ganon. Kundi katiyakan ng kaligtasan, katiyakan ng mga pangako ng Diyos. Katiyakan ng kalwalhatian kay Kristo. So ang ating pong pag-asa ay nakaugat sa natapos na gawa ng ating Panginoong Yesukristo. Hindi po sa tibay ng ating emosyon o yung ating mga gawa, bagamat yun po ay part ng pagiging Kristiyano na walang pag-aalinlangan. Hindi rin po ibig sabihin na hindi na tayo dadaan sa takot o tanong o mga anumang bagay na part ng pagkakatao po natin. Kundi hindi po dahil po sa katapatan ng Diyos, itong mag-uudyok sa atin na hindi po tayo tatalikod at bibitaw. At hindi rin po tayo, kumbaga magbabago ang ating pananampalataya. Although nasusubok po yan, ano po. Una, bibigyan niya po tayo ng lakas sa gitna ng pagsubok kapag mahina na tayo. At ang pangalaw po, katatagan laban sa kapaguran at panghihina. So, dahil po sa panahon natin ngayon, dahil pasama ng pasama ang mundo, ano po, marami po ang talagang nararamdaman ng pagod, no, nanghihina. At tiniyak po dito, una, yung kaligtasan natin at yung pag-asa na ating haharapin. No? So dahil po tapat ang Diyos, no, ligtas ang kanyang mga hinirang, tutuparin niya ang kanyang mga pangako, dadalhin niya po tayo, no, hanggang wakas. Sabi nga, ang nagpasimula ng ating pananampalataya, siya rin ang magtatapos nito. Kaya nga, kung ang ating pananampalataya ay nanggaling o likha lang ng tao, isa lang po tinitiyak natin o tinitiyak ko sa inyo, hindi po yan magtatagal. Pero ngunit, kung ang Diyos pong nagpasimula, no, sa sarili mo naman ito, malalaman mo, ng iyong pananampalataya, kapatid, kapit ka lang dahil ang Diyos ang magtatapos niyan. Ano man ang inyong daanan. No? So ang conclusion po natin, pasensya na po dahil meron pa tayong communion. Conclusion po natin dyan, sige bro, last. Diyan. Ulitin po, basahin po natin. No? Ang Diyos ay hindi lamang tapat, siyang sukdulan at perpektong huwaran ng katapatan. So ang kanyang katapatan
ay nakaugat sa kanyang kalikasan, napatunayan sa kanyang mga pangako, at siyang matibay na saligan ng ating pananampalataya. Kaya sa gitna ng pagsubok, paghihintay, at kawalang katiyakan, maaari nating sabihin tulad ng awit, dakila ang iyong katapatan. O Diyos, no po, yan po ay mababasa sa Lamentation, ano po? Lamentation po yan. So mga kapatid, alam ko po na aware naman tayo sa katapatan ng Diyos. Pero bilang mananampalataya, ito po ba ating isinasa puso? Katulad niyo po ako, kahit nagbabahagi din ng salita ng Diyos, hindi po ako ligtas din sa anumang pagsubok. Pero nawa, wag po tayong mag-rely sa ating sarili. No? Although binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan kung paano mapagtagumpayan ang mga bagay na yan. Pero wag po nating sarilinin. Lagi po tayong sumandal na kapag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. And mag-rely tayo sa kanyang katapatan na, kasi di ba, kapag pinag-uusapan ng katapatan dahil sa napakarami nating experience patungkol sa tunay na kahulugan ng katapatan, kapag sinabi yung katapatan, parang hindi na natin pinangawakan. No? Pero ibahin po natin ang Diyos. No? Sabi ko nga, ang pinakasiguro na mabibase natin, yung katapatan ng Diyos, na lahat tayo dumaan doon, ay ang pandemic. Di po ba? Sino yung hindi nakaranas ng pandemic? Lahat po tayo na nandito nakaranas ng pandemic. And ito mga kapatid, ilang milyon ba ang namatay doon? Ilang milyon? Hindi natin siguro exact yung exact na number pero milyon po no? Yung namatay. Pero bakit nandito ka pa rin? Nandito pa rin ako. Hindi po yan dahil sa bakuna. Dahil po yan sa katapatan ng Diyos. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, inaanyayahan ko po na hindi po yung, kumbaga pasalamatan mo, purihin mo ang Diyos sa oras na ito. At pasalamatan mo siya na, Panginoon, hindi ko alam na minsan nakakalimutan ko. Akala ko na ang buhay ko, bakit buhay pa ako dahil sa kagagawan ko lang. O dahil sa sariling pamumuhay ko lang. Nakalimutan ko, kaya pala nandito ako dahil ito yung isa sa bunga ng iyong katapatan. Amen po ba? Tayo po tumayo. Sige po, sabay-sabay po nating umuli, awitan ang Panginoon. At awitin po natin, siguro verse 1 and chorus, tapos magpuproceed na po tayo sa ating communion. Great is thy faithfulness. Tanang ki, tanang ka na akong ki, tanang ki ko, mababa.